So mga kapatid, nagpapatuloy tayo sa ating Kingdom series. Alright, pursuing the kingdom, ibig sabihin, living the kingdom life. Hindi lang siya knowing the kingdom life, learning the kingdom life, pero pag sinabi kasing pursue, ito yung inuuna at pinapamuhay natin, kapatid. Kaya natin inaaral ito, sabi nga, quick review, mula nung last Sunday, tinuro nga ni Pastora Gina what it means ng Kingdom of God. So sa madaling salita, ang Kingdom of God ay ang paghahari ng Diyos. Hindi lang sa mundo, kundi sa buhay ng mga tao. So that is one thing na we need to pursue. Hindi lang ang magandang katawan this year, hindi lang ang muscles this year, hindi lang ang promotion this year, but we pursue and seek the kingdom of God in our lives. So amen. Now we are on our part 2 and we are going to talk about kingdom citizenship. Say the word citizenship. Ako po, hindi po ako agent. Hindi po ako work agent, no? Hindi po ako hindi po ako naghahanap ng mga magtatrabaho sa abroad. So, hindi po to application form or application process. But this is what it means to belong to the kingdom of God as kingdom people. Ibig sabihin, kailangan nating matutunan, ano nga ba ang ating kingdom identity? Sino tayo sa kaharian ng Diyos? And it's about us, di ba? God has a purpose for the people who belongs to His kingdom. So kailangan nakikita natin at nalalakaran yan sa ating mga buhay. So Matthew 4:17, this is our series verse, main verse ng ating series. Let's all read it together. 1, 2, 3, go. From that time, Jesus began to preach, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." So ito sa madaling salita, kapatid, hindi lang ito, sabi nga, pag-alam kung ano ang kaharian ng Diyos, but ito yung pagsabing repent, yung pagbabago. Kailangan may mabago din sa atin. Hindi lang ang ating nalalaman, hindi lang ang ating pag-iisip, kung hindi ang ating pagkatao. So ano nga ba ang ibig sabihin ng citizenship, kapatid? Kailangan natin maintindihan gaano kahalaga ang citizenship sa isang tao, sa isang bansa. Alright? So pag sinabing citizenship, yung pagiging mamamayan mo bilang nakatira doon. Alright? So citizen, pag tinawag kang citizen, dito kasi ang dami nating citizen dito sa Pilipinas, no? May senior citizen, right? So ito naman kingdom citizen. Pag sinabi kasing citizen ka, legal ka nakabilang sa isang bansa. Alright? Kaya ka tinawag na Filipino citizen. Kasi taga-Pilipinas ka. Dito ka nakatira, dito ka namumuhay, 'di ba? Nandito itinalaga ang iyong pagkatao, 'di ba? Dito ka pinanganak. Gayon. So, pag sinawag ka namang citizen, di ba, ikaw ay isang taong may karapatan. Dito sa bansa nating Pilipinas, ang may mga karapatan lamang ay ang mga Pilipino. Sila yung unang poproteksyonan, sila ang unang susuportahan ng gobyerno. Tama ba? So, kapag foreigner ka dito, kailangan mong bilhin yung visa, kailangan mong magbayad, or may limitasyon lang ang paninirahan mo dito kapag hindi ka mamamayan ng bansa. Tama ba? Kasi ganyan din po ako dati, kaya nagpa-dual citizenship po ako. Kasi dahil ang hawak-hawak kong passport ay Canadian. So kahit mukha akong Pilipino, nagtatagalog ako, dahil ang nakalagay sa citizenship ko ay Canadian, hindi po nila ako mabigyan ng karapatang magtagal dito sa Pilipinas. Kasi di po ako taga rito. Legally, di ba? So, kailangan ko pong magpaka-Pilipino sa papel para maging legal ang pagka-Pilipino ko sa papel. At meron akong mapakitang karapatan ko para manalagi ako dito. Kasi kung hindi po, baka every 6 months umaalis-alis ako, balik-balik. Kasi yun nga po wala akong right na magstay. So, pag sinabing citizen ka, legal ka, nakabilang sa bansa na yon at may karapatan ka sa
sa mga pribilehiyo at benepisyo ng pagiging mamamayan sa bansang iyon. Kaya napaka-importante ng citizenship sa isang tao. Kasi ito yung nagsasabi kung saan ka nabibilang na pamunuan o ng kingdom o country. Kung sino ang may, may responsibilidad sa'yo. Alright? So, sabi nga dito, citizenship is a legal status that means a person has a right to live in a state and that state cannot refuse entry or deport them. Hindi ka pwedeng paalisin. Pag mamamayan ka na ng isang bansa, hindi ka pwedeng basta paalisin ng gobyerno. Huwag ka na rito, bawal ka nang tumira. Hindi. So, ang mga pinapaalis lang, pinapadeport, di ba? Yung mga hindi taga rito. So, sa madaling salita, kapatid, ano ba ang intention ng Panginoon? Bakit kailangan nating malaman about kingdom citizenship? Because the original intent and design of God is that He desires us to belong to His kingdom. Pag sinabing belong, legally to have rights in the kingdom, to stay in the kingdom, to live in the kingdom. Yun ang original intention ng Panginoon. Kaya nga, di ba, nung create niya ang lahat ng likha dito sa mundo, para yun sa benepisyo at pribilehiyo ng ginawa niyang mga tao. Diba? The Garden of Eden, bago niya nilikha ang tao on the 6th day, nandun na lahat ng pangangailangan nila. At may karapatan silang, diba, maglakad-lakad sa hardin, may karapatan silang, may access sila sa Diyos, may access silang makipag-usap, diba? Hindi nila kailangan humingi ng permiso kasi may karapatan sila doon sa pamumuno o paghahari ng Panginoon sa lugar na yon. So, that is the original design of God for us to belong. Hindi lang gusto ng Panginoon na makabilang ka. Ginawa niya ng plano para makabilang tayo sa kanyang kaharian. So, sa madaling salita, kapatid, hindi pala lahat citizen ng kaharian ng Diyos. Kasi ibig sabihin, may mga naninirahan, di ba, para sa isang bansa, may naninirahan dito, pero hindi lahat sila mamamayan. Hindi lahat sila legal. Nakabilang talaga doon sa pamunuan ng gobyerno na yon ng bansang iyon. So who are the kingdom citizens? Kailangan natin makita ano yung qualification. Di ba? Ano yung hindi naman requirement, pero yung what qualifies you to become a kingdom citizen. Sabi sa John 1 verse 12, let's read it, 1 to 3, go. Yet, to all who received Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Kung tatanungin natin, kapatid, paano ba na-acquire ng isang tao ang citizenship niya? Diba maraming paraan, pero isa doon, kailangan natural born ka doon. Doon ka pinanganak. Kaya nga maraming mga tao sa ibang bansa nanganganak kasi para US citizen na sila pagkapanganak, di na magpoproseso, di na mag-a-apply ng visa yung bata kasi doon na siya pinanganak. May kaparapatan siya sa benefits sa Amerika, di ba? So, sa madaling salita, kailangan doon ka pinanganak. Isa pa, you acquire your citizenship through your birth parents. Pag Pilipino na yung nanay mo, tatay mo, malamang Pilipino ka. Di ba? Kaya agad sa birth certificate, pagkapanganak pa lang, sa birth certificate, may citizenship na agad, alam mo agad Pilipino. Kasi hindi lang siya doon pinanganak, pero yung birth parents niya ay Pilipino. Pareho sila. And also, there is also a way you can be married to a citizen. Pwede kang makipag-isa sa mamamayan ng bansang yun para makakuha ka ng citizenship. Sa American, tawag po dyan ay green card. Tama po ba? Kaya may mga nagpapakasal na sa mga Amerikano para madali yung proseso na makakuha sila ng citizenship sa ibang bansa. And another thing is naturalization. Yung tinatawag na naturalization, kapatid, parang sa akin po yan. Hindi naman ako natural na Canadian, pero dahil nanalagi ako sa Canada, nag-apply ako, hindi po madaling makakuha
ng citizenship sa isang bansa, kailangan mong tumira doon ng ilang taon, kailangan mong sundin yung mga pamamalakad nila, tsaka ka pwedeng mag-apply. So ibig sabihin, hindi madaling ma-obtain ang isang citizenship. Kaya nga sabi dito, who are the kingdom citizens? Tinawag dito, yet to those who receive God, receive Jesus in their lives, to those who believed in His name, ibig sabihin na hindi lang nananampalataya at naniniwala, namumuhay para sa Kanya, He gave them the right to become children of God. And in that sense, dahil naging anak ka ng Diyos, nagkaroon ka ng citizenship kung saan siya nabibilang na kaharian. Naintindihan mga kapatid? Kaya nga kailangan natin maging anak ng Diyos bago tayo, di ba, makapunta o makapalagi manirahan sa kanyang kaharian. So ano pa ba? Sabi dito sa Ephesians 2 verse 19, so then you are no longer strangers and aliens or foreigners, outsiders without rights of citizenship, but you are fellow citizens with the saints, God's people, and are members of God's household. So kapatid, yun pala yun, yung magka-qualify sa'yo. Doon yung standard na para matawag tayong citizen ng kaharian ng Diyos. Na maging anak tayo, mapabilang tayo sa kanyang pamilya, sa kanyang pangunguna. Alright? Kingdom citizens are not just residents in the kingdom, but they are considered true sons and daughters. Kaya nga even in sonship may sinasabing true sons at illegitimate sons. Kahit sabihin mong son ka, di ba? Maaring hindi ka talaga totoong anak. So sa madaling salita kapatid, in a kingdom, in a nation, in a country, it's not about membership. It's about citizenship, kapatid. Kasi kapag member ka, merong expiration date yan. Pag member ka lang sa pangalan, di ba, pwedeng maalis yan, pwedeng mawala kasi hindi ka talaga legit. Pero kapag sinabing citizen ka, kabilang ka doon, wala silang magagawa kung hindi, pagbigyan ka, ibigay sa'yo kasi karapatan mo yun. And ito yung dapat nating maintindihan kapatid, that kingdom citizenship is a sacred privilege. Pag sinabing sacred privilege, hindi ito basta-basta lamang. Hindi ito yung, kaya nga sabi, hindi lahat ng nasa church ay anak ng Diyos. Maaring member ka ng Champion Life Center, member ka ng malaking simbahan, but you're not sons and daughters in the kingdom. And all our effort will be in vain kasi kumbaga, pinagtatrabahuhan mo para makakuha ka ng kakarampot na, di ba, na benepisyo. Dahil Lord, nandito naman ako, sige naman na please. Pero makikita mo, di ba, may ilan na isang prayer o nandun. Bakit sila ang bilis? Di ba, bakit sila nakukuha nila agad? May na-encounter akong ganyan na nagtanong siya sa sarili niya, kinakausap din ba ako ni Lord? Kasi parang yung prayer nung isa naririnig niya si Lord, nakikita niya si Lord. But parang ako, nagpe-pray naman ako, pero parang hindi. Parang hindi ko naririnig, parang hindi ako kinakausap ni Lord. Kapatid, patas ang Panginoon. Kung anak ka niya, hindi lang siyang favoritism. Pero paano natin nalalaman? Bakit ganun? Bakit po Lord ganun? Kasi sabi sa Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Kapatid, Lord, Lord, yan ang sabi. Panginoon, Panginoon. So who are the kingdom citizens? The kingdom citizens are those who belong to the kingdom and those who decided to submit themselves to belong to the kingdom and to the lordship of the king. Hindi sa pangalan, kapatid.
Hindi tayo nabibilang dahil miyembro tayo ng isang simbahan, ng isang ministry, ng isang life group, ng isang community group. But, sabi, we belong when we are in Christ. Surrender, kapatid. Kasi kailangan maipanganak tayo di ba? Kailangan magkaroon tayo ng tatay, ng magulang na nabibilang sa kaharian na yun. And none in our efforts here on earth will help us get to heaven unless the King decides to let you in. Unless the King decides to give you the right. Remember sa John 1:12, sinabi, He gave them. Sino nagbibigay ng karapatan? Ang Panginoon lamang. Kaya alam niya, kapatid, kung sino lang ang makakapasok sa kaharian niya, kahit lahat tayo tumawag ng Lord, Lord, pero kung ang buhay natin ay hindi nakasuko sa Kanya, ibig sabihin kasi, who does the will of my Father, yun yung gumagawa at ninanais gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. Hindi lang yung kalooban ko o yung kalooban ng pastor ko, kalooban ng brother and sister ko in the church. Okay na yun, nasunod ko naman yung ministry leader ko. Pero hindi ang kalooban ng Diyos. So hindi ang pastor natin ang magbibigay sa atin ng passport, ng citizenship, para tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos. Naintindihan, church? Kaya napaka-importante for us to pursue the kingdom and become kingdom citizens. This is what God says. The only person who will enter the kingdom of heaven is the one who does the will of my Father who is in heaven. Who is in heaven. Kaya mga kapatid, sa mga tao, di ba, if we see ourselves pa rin who follow the ways of the world, becoming the face of the world, di ba? Nagiging kamukha natin ng mundo, then we are only living for our own pleasure and will. They are citizens of this world and they live by the rules of the world. They live by the system of the world. Kaya nga ang warning sa 1 Corinthians 6 verse 9 to 10, sabi dito, or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? And do not be deceived, wag daw tayong magpapaloko. Kasi ang mga sexually immoral, idolaters, adulterers, or men who have sex with men, ibig sabihin homosexuality, same sex. Sabi pa dito, thieves, magnanakaw, greedy, makasarili, ay hindi, sakim, ayun, hindi makamkam, sakim. Nor drunkards, ibig sabihin, pag sabing drunkards, lasinggero. Hindi lang to yung lasinggero lasing sa alak, kundi lasing ka din sa karangyaan, kayamanan dito sa mundo. Di ba, high na high ka pag may ganito ko. Para ako nasa heaven, Lord. Ganun pa eh. Di ba, kahit sa pagkain, ang sarap nito, para ako nasa cloud 9. Di ba? Sabi, nor slanderers. Ano ba yung slanderers? Naninirang puri. Nor swindlers. Pag swindlers ng loloko, ng chichit, will inherit the kingdom of God. Remember, kung hindi tayo citizen doon, we can be deported. Pwede tayong i-reject. Kaya nga sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, ay makakapasok, papapasukin ko. So may rejection ang Panginoon. Kasi kilala niya kung sino, bilang hari, kilala niya kung sino ang kabilang sa kanyang pamunuan, kanyang kaharian. So that's the warning of the Word of God today, kapatid. Kaya nga ang goal natin dito in our Kingdom series is to pursue the kingdom. Pag sinabing pursue, hanapin, saliksikin, sundan, habulin. Kung nasaan ang kingdom, kung nasaan ang kingdom, nandun ako. If this is my identity in the kingdom, dapat ito ako. Kung dapat ganito mamuhay ang isang mamamayan sa kaharian ng Diyos, dapat ganito yung buhay ko. That's pursuing, that's seeking first the kingdom and the righteousness of God. Kaya lahat ng ito, sabi, ay mapapasa iyo. Mapapasa iyo. Hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Sa madaling salita, hindi ito yung katuwiran ng Diyos. Hindi yan yung righteousness of God.
Hindi yan yung holiness ng Panginoon. So, ano ba ang mga pribilehiyo? Ano ba ang pwede nating maging karapatan pag tayo ay naging kabilang o mamamayan sa kaharian ng Diyos? Sabi ko nga kapatid, it's a privilege. Citizenship is your validity. Pag sinabing validity, yung proof mo. Diba? Yung proof mo na ikaw ay may karapatan doon. So ano ba yung mga karapatan? Sabi sa Colossians 1 verse 12 to 14, and you give joyful thanks to the Father who has what? Who has qualified you. Ibig sabihin, who has accepted you, who has let you in. Sabi, to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Again, may pagpapalit ng kingdom. Diba? Tinuro sa first part. Kailangan mapabilang muna tayo sa kingdom. Sabi, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Basahin ko sa Tagalog, kapatid, wala siya dyan, so makinig na lang tayo. Sabi dito, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat niya sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. That's the kingdom identity of the citizens in heaven, kapatid. The citizens there, the identity of the people that belongs to the kingdom are the ones who have been forgiven, who have been redeemed, who have been restored, who have been rescued from darkness to light. If that's you today, say, thank you, God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos, tayo ay magiging mamamayan ng kaharian niya. Kapatid, ito yung naging daan. It's God who rescued us so that we can belong. So you see, hindi naman mahigpit, hindi mahigpit, hindi naman matapobre ang Panginoon, kapatid. Gumawa siya ng paraan kasi yun nga ang desire niya, mapabilang tayong lahat. But we have to find ourselves switching from one identity to another. Kasi we cannot continue living in the kingdom of darkness and expect the promise of the kingdom of light. Kaya may mga prayers tayo na, kaya nga sabi sa James, diba, the prayer of a righteous person is powerful. Ano ang righteous person? Hindi sa pangalan, hindi dahil miyembro sila ng simbahan, kapatid. Sabi yung namumuhay ng may katwiran, ng may kabanalan. So when they ask, when they seek, when they knock the doors of heaven, their prayers are answered. Whatever you wish in my name, it will be given to you. Yan ang sabi sa Biblia. But not everyone who calls unto the Lord will be let in to the kingdom of heaven. So whatever is in the kingdom, the power in the kingdom, kaya nga yun yung prayer natin, let your kingdom come. Pag sinabi nyo yung panalangin na yan, kapatid, that's a powerful prayer. Kasi alam nyo kung anong hinihingi ninyo? Lord, kung ano yung kaayusan ng kaharian mo, maganap dito. So kung ano ang maayos sa kaharian ng Panginoon, yun ang dapat na ninanais natin sa buhay natin. Hindi lang sa ating ministry, hindi lang sa ating simbahan, kung hindi sa buhay mo, sa trabaho mo. We can experience the kingdom of God here and now. Yan ang tinuro sa atin last Sunday. Hindi na natin kailangan hintaying mamatay, di ba? Bago mo ma-experience yung kingdom of heaven. Kaya nga yung prayer, let your kingdom come, let your will be done here on earth. So ibig sabihin, dito pa lang sa lupa, pwede mo nang maranasan ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos. In your relationship, ask, Lord, maghari ka. Sa ugali ko, Panginoon, maghari ka. Sa desisyon ko, Panginoon, maghari ka. Sa susundan ko, Panginoon, maghari ka. That's what it means to submit to the Lordship of God.
So that's a powerful prayer. Let your will be done. Let your will be done. Anong kalooban mo, Panginoon? Ano ang pangako mo, Panginoon? Maganap dito sa lupa. So here's my good news, kapatid. You can taste and see the goodness of God while you are living here on earth. Receive that. Receive that. Kung titignan nyo, kapatid, di ba ngayon, ang dami nang nagmamigrate ng mga tao? Di ba? Maraming nag-a-apply sa ibang bansa. Bakit? Kasi may mas magandang opportunity. Maganda ang benefits. Libre ang pag-aaral doon. May healthcare sila. Libre magpa-check up. Libre gamot. Kaya gagawin ko ang lahat mapunta doon. If we're talking about the power and the kingdom of heaven, bakit hindi lahat ng tao ay nagkukumahog makapunta sa kaharian na yon? Nagiging na lang siya parang nagiging indifferent tayo pag sinabing the kingdom, seek the kingdom and His righteousness. Alam ko na yan. Pero hindi natin pinapahalagan kasi kapatid, kung naiintindihan natin ang kapangyarihan at ang benepisyo ng bilang isang mamamayan sa kaharian ng Diyos, kapatid, ngayon pa lang, gusto kong lumipat doon. Diba? Gusto kong doon ako. Bakit? Hindi lang opportunities dito sa lupa, kapatid. Opportunities sa langit. Panghabang buhay. Kaya nga sabi sa Luke 16:16, the law and the prophets were proclaimed until John. Since that time na pinipreach ang kingdom gospel, sabi, the good news of the kingdom of God, everyone is forcing their way into it. Sa atin, kapatid, hirap na hirap tayo pumasok lang sa simbahan. Hirap na hirap tayong umattend ng mga Bible study, ng discipleship. Hirap na hirap tayong maglingkod sa ministry. How much more yung ipasok natin yung sarili natin, di ba? Surrender ourselves in the kingdom of God. And the old Christians, New Testament Christians, the early church, di ba? Yung mga early converts in Christianity, they were forcing their way into it kasi narinig nila, ito ang isang tagapagligtas. He will rescue you from darkness to light. He will change your life. He will let you walk into the newness of life. When Apostle Paul heard about that preaching, diba, when he encountered the gospel kingdom, kapatid, diba siya nagbago literal. Hindi niya sinayang yung opportunity na nakapasok siya doon at makapasok siya doon. The same thing with us, kapatid, wala nang bababa pang tagapagligtas para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Wala nang iba pang makakapagpatawad sa mga kasalanan natin kung hindi ang Diyos. That's why when there is an opportunity to see God, to hear God, to communicate with God, whether in prayer, whether in Bible study, whether in your devotion, whether in the fellowship, whether in the receiving of the word every Sunday, be there. No excuse. Kasi sila pinipilit pa nila. Gusto ko dyan. Gusto kong mapabilang dyan. Ang ganda dyan. Tayo, hindi eh. Nagpapaiwan pa tayo, hindi, kayo na. Kaya nyo na yan. Di ba? Minsan may ganun pa tayo eh. Sis, ikaw daw mag-pray. Di sis, kaya mo na yan. Pero the early church, they will do what it takes to be part of the kingdom, to belong to the kingdom. Remember, kingdom is not a place. It's not just heaven. When we say kingdom, sabi ko nga, ang paghahari ng Diyos at ng kalooban niya sa'yo. Anong kalooban ng Panginoon? Na manalangin tayo. So hindi mo na kailangang ma-schedule ka. Hindi mo na kailangang maitulak ka ng katabi mo para makapag-pray ka. But you force your way into the prayer closet and come to God and pray. Kasi gusto mong maghari ang Panginoon sa kung anong pinapanalangin mo, kapatid. Even in your heart. We do not allow or let people dictate kung ano ang dapat nating reaksyon, emosyon, and even our decision. But you force your way. Sabi, hindi man force na, pero you
You challenge yourself to overcome anything. To be there and say, Lord, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka sa emosyon ko ngayon, sa decision ko ngayon. Kasi ang tendency, kapatid, minsan nakapag-decide na tayo bago natin sabihin, Lord, bless mo na yung decision ko. Hindi naghari si Lord doon. Ikaw ang naghari, humingi ka na lang ng basbas para mag-work. But that's not the right way. Sabi nga di ba? Not everyone who calls to me, Lord, Lord, but the one who does the will of the Father shall enter in. Do you hear me, church? So if you are citizen of God's kingdom, this also means that the king is responsible for your provision, for your protection. Yan, benefit. We want to be protected by God, but we don't want to get close to God. Parang yan yung tinasabi ko sa isang youth nung Sabado na kapag lumabas ka sa boundary ng Panginoon, sa gate ng Panginoon, ng kaharian ng Panginoon, you cannot expect God to protect you kasi nasa labas ka ng kanyang influence. May ngumingiti sa akin, nandito yung nakausap ko. But if you stay in the presence of God, you stay close to God, kaya nga inaano natin yung personal relationship and intimacy, because when we are closer to God, then we can learn, we can understand that one, there is fullness of joy in the presence of God. So ibig sabihin may satisfaction. Pangalawa, the protection. The protection. Diba? Parang sa mga anak lang yan. Pag lumabas ka ng bahay, hindi ka pwedeng sagipin ng magulang mo na nasa loob ng bahay. Kasi sinabi, huwag kang lumabas kasi madadapa ka. But if you are, nakikita ka ng nanay mo, nakikita niya, huwag ka dyan. Madadapa ka dyan. May bato malaki dyan. May putik dyan. Kasi within ka ng scope ng kaharian ng Diyos. Matthew 6:31-33, so do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father, your King, knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. There's provision in the kingdom. Kingdom of God is the source of whatever you will need. Kaya meron dyan na hindi tayo nasasatisfy until or unless makita natin ang Panginoon. Ma-encounter natin sa Panginoon. Kaya this weekend, meron tayong Men's Encounter God. Pag sinabing encounter God, si God ang ma-encounter mo dito. Kaya like I said, where there is the presence of God, there is the fullness of joy. So for all our men in the house, pakitingin nga, taas ang kamay, lahat ng men in the house. Men in the house. We encourage you to sign up at the back, kapatid, for Encounter God this weekend. All these things will be given to you. Whatever you will need, the basic needs. And sabi sa John 10:28, this is the promise of the government of the kingdom. I give them eternal life. I give them privilege. I give them authority to live, sabi, in my kingdom. And they shall never perish. Yan yung eternity. Kaya nga sabi ko, ang benepisyo hindi lang dito sa lupa, kapatid, panghabang buhay. And this is the promise of the King in the kingdom that you belong to. No one will snatch you out of His hand. Walang gawa ng kaaway o plano ng kaaway ang makakatanggal sa'yo sa kamay ng Diyos. He will not allow you to be destroyed. Yes, you will experience trials and tribulations here on earth, but the promise to overcome is because you are in the hands of God. It's because you belong to His kingdom. So bakit tayo aalis sa kingdom na yun? Kung ito yung kinakailangan nating protection, kapatid, hindi lang dito sa lupa hanggang sa ating panghabang buhay. Kasi without eternity, without eternal life, there is destruction, there is death. So if this is what we need,
bakit hindi natin pinaprioritize ang kaharian ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos. It's something to think about, church. 1 Corinthians 10, verse 21, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. You cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons. Hindi po ito yung pagkakulto na meron kang ritual, di ba? Meron kang dinadasal-dasal. Hindi po yan yung sinaraan ng cup of the Lord and cup of the demons. Pag sinabing cup of the Lord, yung wine, ibig sabihin what comes from God. The will of God, yan yun eh. The cup of the Lord. Yung kalooban ng Diyos para sa'yo. At di mo pwedeng i-take din ang nais ng kaaway sa buhay mo kasi hindi ka pwedeng sa dalawang table kumakain. Nagbe-benefit. Diba? Sabi ng doktor, bawal ka sa lechon. O dito may salad. Salad, tas may kukurot ka dito. Hindi. Kukurot ka na. Ang lutong eh. Pachicharon na yung lechon eh. Diba? May ganyan po ako. Isa po sa mga naging mentor ko po, pinagbawalan siya ng doktor na kumain ng mga matataba, cholesterol, ganyan. So kami po, bilang mga mabubuting mga disipulo niya, binibigyan namin siya ng gulay, ng prutas. Pero hindi niya, sabi namin, ba't di kaya kinakain to ni Mami? Yung Mami po kasi tawag namin. Yung pala busog siya kasi may nagbibigay sa kanya ng lechon pa ilalim. Kasi po paborito niya ang pata, yan, yung lechon, yung mga pritong taba, yan. Kaya sabi namin, nako, lagot tayo sa doktor. So, you see what I mean? Hindi ka pwedeng mag-expect na maging malusog ka at mawalan ka ng sakit kung sa pareho ka. Kumukurot-kurot ka pa din doon sa pinagbabawal. Pailalim pa, patago. Kaya pala sabi namin, busog si Mami. Baka walang appetite today, masama pakiramdam. Pala nabusog sa pata. After a week, ayan na, tumatawag. Kailangan magbabantay sa kanya kasi masama pakiramdam niya. But you see what I mean? Naintindahan niyo, kapatid? So we only need to choose one. Where do you wanna eat? Sinong gusto mong mag-provide sa'yo ng kakainin mo? Ng iti-take mo? Kasi you cannot have both. So, becoming a kingdom citizen, ito yung, pag sinabing becoming, hindi lang to yung pagiging, but how to live as a kingdom citizen. Paano tayo mamuhay bilang mga mamamayan sa kaharian ng Diyos? Mark 10 verse 14 sabi, when Jesus saw this, He was indignant. He said to them, let that little children come to me. Come to me, lumapit, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Hindi lang to basta ma-desire mo na makasama si Lord, but you have to come to Him. Kailangan mong magpakumbaba, lumapit, kapatid. Kasi sabi naman ng Panginoon, hindi niya hayaang may humadlang sa'yo. For the kingdom of God belongs to such as this. Bakit little kids? Ang ginamit niya, little children. Because the little children are very dependent on their father. Little children have many needs. Little children are weak. Di pa nila kaya. So we have to see ourselves as people who cannot do everything, who cannot know everything, who cannot provide everything for our own good, but only the Father can. That's why we come. That's why we depend on Him through our relationships sa Kanya. Because we know na the kingdom of God belongs to those kind of people who are humble in spirit. Na nakikita natin yung pangangailangan natin sa Diyos. The kingdom of God is not that one that is entered by force, hindi sa pilitan, kapatid. Kung sa mga churches may namimilit na maging part ka ng simbahan nila, maging member ka, ang Panginoon hindi. Let them come. Tayo ang lalapit sa Kanya. Tayo ang magsasabi, Panginoon, gusto kong isuko ang buhay ko sa iyo. Gusto kong mapabilang sa kaharian mo. To receive this free gift, we need to be like children. And the kingdom of God begins in the heart. Say that again. The kingdom of God begins in the heart.
Again, the kingdom of God begins in the heart. Kaya nga sabi sa ating main verse sa Matthew 4:17, di ba? Repent. Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Ipanganak muli. May mabago. Magbago ang buhay. So when we say we want to become kingdom citizens, our identity, worldly identity, should be changed to godly identity. Kailangan may mabago kasi sabi, how can someone be born when they are old? Sabi ni Nicodemus, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. O nga naman, di ka maipapanganak ulit sa sinapupunan ng nanay mo. Pero ang sabi ng Panginoon, Spirit gives birth to spirit, and the water gives birth to water. Ibig sabihin, kapatid, we have to be born again in our spirit. Change of the heart. Kaya nga metanoia Matthew 4:17 sabi, repent. Yan yung requirement. Repent. Pag sinabing repent, magbago ka ng isip, ng puso. Kaya again, the kingdom of God begins where? Begins the heart. Unless magbago ang pagnanasa mo, ang pag-ibig mo sa makamundo, sa makadiyos, then hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi nga dito, Matthew 3 verse 2, repent, change your inner self, your old way of thinking, regret past sins, live your life in a way that proves repentance. Seek God's purpose for your life, for the kingdom of heaven is at hand. So, what does it look like to become citizens of the kingdom? Sabi dito, live your life in a way that proves repentance. Mamuhay ka nang nagpapakita ng pagbabago ng puso't isip mo. That's repentance. For the kingdom of heaven is at hand. It's close. Here's our first point. How to live as a kingdom citizen. 1, live under the lordship of Jesus Christ. As a kingdom citizen, you align with God's lordship by aligning your life with what God has said in His Word. Pag sinabing lordship, kapatid, it is the same context as authority. May final say. How to live a life that shows our repentance ng pagbabago, instead na ako na ang nasusunod, ang Panginoon na. That's lordship. Imbes na yung kalooban ko, Lord, ang kalooban mo. That's lordship. Instead na plano ko, Lord, plano mo ang masusunod. That's lordship. Kaya kung may pinipigilan si Lord na relasyon, wag mong ipilit. That's not lordship. Pag may tinatanggal na oportunidad si Lord sa'yo, kasi akala mo it's from the Lord, not every opportunity is from God. Some opportunities are opportunities of the enemy to destroy you. So live under the lordship. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. May pagbabago, kapatid. From worldly identity to godly identity. It's one that identifies himself as under the authority of God. Kung anong standard ni Lord, dun ako. So if I have to serve with excellence, I will serve with excellence dahil yan ang standard ng Panginoon. Under the lordship, authority. And if yung sinabing, if anyone is in Christ, kapatid, pag sinabing, if anyone is in Christ, ito nga yung kusa kang nakikipag-isa kay Kristo. Hindi ka pinilit na ma-encounter si Lord, pero pinagnasahan mo, inasam mo, at nag-commit ka ng buhay mo sa Kanya. His goal, kapatid, another one, is to make us as much like Jesus as possible in this life. To be Christ-like. Kaya the second point is how to live as kingdom citizenship.
Citizen, di citizenship. Live by the leadership of Jesus Christ. Anong pagkakaiba ng lordship at leadership? Ang lordship, kapatid, it's absolute eh. It's the authority. Wala ka nang magagawa dun. If that's the truth of God, that's the truth of God. If that's the righteousness of God, that's the righteousness of God. You just have to submit to that and follow. Pag sinabing leadership, kapatid, leaders inspire and they empower and they guide. Sa madaling salita, let Jesus influence you. Ibig sabihin, ito yung talagang, ay nakaka-inspire to, gusto kong tularan. Parang ang bait-bait nitong taong to, gusto ko rin maging katulad niya. So you follow, you imitate, kinokopya mo. If God is a loving God and you get inspired by the love of God kasi na-encounter mo yon, I wanna love like that, like Jesus. That's the leadership of Christ in you. If Jesus is a generous God, nakatanggap ka ng pagpapala na kahit hindi karapat-dapat binigay sa'yo, I wanna be generous too. Let me copy Jesus. That's being a follower, leadership. Kaya nga, Colossians 3:1-3 sabi, since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things where? Above, heavenly, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds where? Things above, heavenly again, not on earthly things, for you died and your life is now hidden with Christ of God. So let the things of God influence you, inspire you to be the same way, to do the same thing. Because yun ang iniisip-isip mo, yun yung nag-i-inspire sa'yo, yun yung nag-i-encourage sa'yo, nagmo-motivate sa'yo. Bakit kailangan kong maging mabuti? Hindi para sa appreciation ng tao, kung hindi gusto kong katularan ng aking Panginoon. That's living by the leadership of Jesus. And remembering that our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, kapatid, though we are in this world, we are not of this world. Kahit nandito tayo sa lupa, Pilipino pa rin tayo, Canadian, American, African, Korean, Japanese, dual citizenship, yung pinaka-citizenship mo ay nasa langit. Ibig sabihin, naniniwala tayo at umaasa na ang tao o ang Diyos na nasa kaharian niya ay may hinanda ng lugar para sa'yo at hinihintay mo na lang na kunin ka niya at dalhin doon. Kasi doon kakabilang eh, hindi dito sa lupa. Do not forget that. Let your citizenship, let Jesus inspire you to live for eternity. The last thing, live in partnership with God. Not just submitting and surrendering, but to partner with Him. Ibig sabihin, kasama mo siya, kaakibat mo siya, katulong mo siya, kaakbay mo siya. When we say partnership, kapatid, partnership, kaya siya tinawag na partnership kasi napoporma ito o nai-establish ito dahil meron kayong main goal. Meron kayong main objective. May isa kayong layunin. So when you wanna partner with God, nakikiisa ka sa layunin ng Panginoon. Dito tayo nagkakaroon ng kingdom influence at matututunan natin yan, kapatid, dito sa Kingdom Series. If you stay tuned, walang mag-iiba ng channel. Magko-commercial lang tayo ng 1 linggo, pero babalik tayo. Same channel, same place. Alright? So our objective now should be godly objective, and the most important objective of all is to glorify God. Glorify God. That sabi nga sa Colossians, whatever you do or say, do it for the glory of God. That's our objective na lahat ng gagawin natin, I wanna partner with God to glorify Him. Your good works should glorify Him. Ephesians 6:10, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. That's partnership. Ibig sabihin, kailangan mo ng suporta. Kaya nga kailangan magkaroon ka ng kalakasan, maging matatag ka sa Panginoon, sa pananampalataya. Hindi ka maaalis. Dahil ang kasangkapan, ang power na kailangan mo ay nasa sa Kanya. To continue on. To continue serving, to continue sacrificing and giving yourselves for the purpose of heaven. And what will happen if you stay strong in the Lord and in His mighty power? Sabi, but the people who know their God
shall be what? Do you feel weak today, kapatid? If you are feeling weak, you just gotta know God. Remind yourself of who God is. And those who are strong, they carry out great exploits. One of my favorite lines in the Bible, those who are strong in the Lord, know their God, they carry out great exploit. Pag sinabing exploit, kapatid, ang meaning ng exploit is heroic deed of achievement, extraordinary act. Ang mga example nito sa Acts 15, yan yung buwis buhay. Diba? Bakit may mga nakakapagbuwis buhay? Bakit na ibibigay nila yung buhay nila? Sa Acts 17, yan yung kwento ni Jason. May Jason sa Bible, kala nyo ha? Sa Acts 17. Kala nyo, di biblical name si Jason ha? Pero si Jason, ang sinabi dito, ito yung who turned up the world upside down. Yun yung term na yun na ginamit. Kaya sila pinipersecute because ito, kala nila nang gugulo sila kasi nabago. Nabago yung pamamaraan, yung pamumuhay ng mga tao. They changed the world, turned the world upside down. Sa madaling salita, when we say you do great exploit, you do greater things through God. Why can we do what we do? Bakit may mga taong kayang ibigay lahat, kayang gawin lahat para sa Panginoon? Because they are strong in the Lord and they know their God. So when you know God, your being becomes right, then your doing becomes right as well. So now, if you're feeling weak, Lord, parang di ko kaya yung pinapagawa mo sa akin. Lord, parang di ko kaya yung calling na yan. Bakit ganyan kasi yung kalooban mo, Lord? Ba't kasi yan yung tinawag mong gawin ko? Then sabi, just know your God and be strong in Him and in His mighty power. Then you can do greater things. That's the promise of God. You will do greater things than this. Kung ginawa niya dito sa lupa, mahihigitan natin, hindi naman sa kapangyarihan, kung hindi sa dami. Kasi 3 years na nga ministry ni Lord. So limitado, pero with us, kahit wala siya dito, we can do more than what Jesus has accomplished here. Kasi His power is in us. Greater is He who lives in us than who is in this world. So sabi mo sa katabi mo, do greater exploits for God.